Kung matatandaan po natin mga boss, September 5 to October 5 ang National Teachers Month at ngayong umaga mapalad tayo may mga makakasama mga guro mula po sa Nueva Ecija, San Antonio. Dito po ikukwento nila sa atin ang kanilang experiences, pati na rin ang mga programang ginagawa nila para makatulong din sa ating mamamayan. This morning, makasama natin, let us all welcome Miss Novel Bernardo, isang teacher. We also have Mrs. Severina Villas, officer in charge ng Dr. Jose Lapu Salonga High School. And of course, Miss Julieta Ortiz, isang teacher. Good morning, welcome to Good Morning, Boss. Good morning, boss. Wow, napakapalad namin ngayong umaga para makapanayam ang mga gurong katulad ninyo na talagang very dedicated at hardworking na nagbibigay serbisyo sa ating mga mamamayan. To start off, kay Mrs. Villas, you've been in the industry for 45 years now. Siguro bahaginan nyo kami ng mga naging experience nyo bilang isang teacher. Bilang isang teacher, nag-umpisa ako nung I was 19 years old. Wow, napakabata. Yeah, in the private school for 28 years. And then, I transferred in public school. I spent there 11 years. So as of now, I am the OIC and head teacher of Dr. Jose Lapu Salonga High School. Our school is new only. It operates 4 years. 4 na taon pa lang ma'am na nag-ooperate. So wala po kaming maraming mga facilities para maipagpatuloy namin yung pagtuturo sa mga bata. Pero Mrs. Villas, ano pong naging inspirasyon nyo at a very young age? Pumasok na po kayo agad sa pagtuturo. Anong nag-push nyo? Matagal nyo na po ba gusto maging isang teacher? Kasi ako po meron ako ginawang isang pelikula. Ito po yung tinatawag na edukasyon kung saan dito pinakita po namin yung tunay na buhay na sa mga nangyayari sa mga guro, lalo na yung mga nagtuturo sa remote areas. So kayo po, saan nyo hinugot ang inspirasyon nyo? Bata pa lang pa ma'am ako, nakita po sa mga guro na ang mga guro ay aking inidulo. Sapagkat sila yung nagtuturo sa amin para marating namin ang tagumpay. Ngayon po, kaya nung po ako nag-aaral na ng kolehiyo, ay nais sa puso ko po na ako ay isang maging mabuting guro. Na nag-start nga po ako doon sa pagtuturo at as of now po, 45 years na po ako dahil mahal ko po ang mga bata at handa po akong tumulong sa mga batang gustong mag-aral at mga magulang na magpa-aral sapagkat ang aming paaralan po ay libre. Hindi po wala pong tuition fee. At naging ugali ko na rin po yung maghanap ng mga batang gustong mag-aral sa aming paaralan. Kung wala po silang pera, tinutulungan po namin. Open po ang inyong Open po ang aming school. Yes, and we all know that being a teacher is not really something easy na talagang basta-basta na lang. Talagang it requires the strong sense of determination, Yes, hard work, dedication lalo na. At ito nga, yung actually para lang maikwento sa ating mga viewers, merong isang Ramon Magsaysay awardee si Mr. Randy Halasar, isang 31-year-old elementary school teacher na nagta-travel pa po 7 hours para lang makapagturo. So nakita natin yung hirap at dedikasyon ng mga guro. Kayo po, Miss Julieta at Miss Novel, since bago kayo dito sa industriya ng pagtuturo, anong nagtulak sa inyo? Bakit gusto nyo magturo? Una po, talagang siguro yung puso ko nasa pagtuturo. Although I'm not graduate, teaching talaga, commerce graduate po ako. So malayo yung naging kurso Opo. natin sa naging trabaho natin ngayon. Opo. Siguro talaga pong doon nakalain yung buhay ko sa pagtuturo. Kaya po siguro, nandito ako sa teaching ngayon. Ganon din po yung nangyari sa akin. Hindi naman talaga ako eduk graduate. Nag-take lang ako ng units para makapagturo. Kaya, ayun, nalinya na rin sa teaching. So, nakakatuwang malaman na lahat tayo may isang advokasya, lahat tayo may isang adhikain, which is makapagturo, makapag-serve, at makatulong dun sa mga kabataan ngayon na gustong matuto. At sabi nga nila, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. At anong kailangan nila para magkapag-asa ang ating bayan? Edukasyon. So ngayon, gusto nating malaman, kanina nabanggit nung Lions Club, meron sila mga programs para sa mga communities. Tayo rin mga guro, meron tayong mga pinupush na projects and programs. Ano po itong programa natin ngayon? Anyone can answer? Yung pong para sa K-12 na curriculum nating bagong curriculum na ibinunsad ng ating Pangulong Benigno Aquino, na magkaroon po kami ng mga proyekto o mga trainings para ma-impart namin sa mga bata yung mga kaalaman. At ito pong dalawang kong kasamang ito
ang mga guro ko na nag-train doon po sa Ako Ang Saklay ni Father Arnold Abelardo. Kaya po si Father ay napakabuting tao sapagkat yung pong mga guro ko ay inanyayahan niyang lahat na magkaroon ng trainings at yung mga bata na para po magkaroon ng hanap buhay. Gaya po halimbawa ng paggawa ng tinapay, candle making, as well as the soap making po. So, napakagandang programa nito. So, this is in collaboration with Ako Ang Saklay Incorporated. So, tayo ay nag-integrate at nag-collaborate para makapagturo at makapagbigay tulong sa mga communities natin. So, this is actually para i-push pa yung livelihood program. Tama po ba? Yes, ma'am. Siguro bahaginan nyo kami ng mga experience natin sa first phase o yung sa unang beses na ginawa natin itong programang ito. Yung first time po, nagpamigay ng invitation si Father Arnold regarding dun sa baking. So, ayun, kami po yung isa sa nabigyan ng invitation. So, lahat po ng nasa TLE department, nag-attend po kami ng session ng baking. Alright, so ang nabalitaan kanina, nagkukwentuhan tayo. So kayo mismo mga teachers, nag-undergo rin kayo dito sa training at program na to. At as from there, tinuturo nyo ito at binabahagi nyo sa mga estudyante ninyo. Yes, ginagawa po namin, kumukulang pa kami sa mga material, sa gamit. Facilities. Dinadala namin sa center, sa Ako Ang Saklay, yung ilang estudyante namin, dinadala namin doon para sila naman ang matrain namin kung ano yung natutunan namin sa training na pinagkaloob nung Ako Ang Saklay. So again, this is for free and Yes. open to everyone na gustong matuto ng baking, soap making, candle making na makakatulong para sa kanilang livelihood. Yes, ma'am. Not Hindi only lang po po- sa mga estudyante, Yeah. but also dun sa mga within Adults. the vicinity, yung mga mother na nasa bahay, pwede silang magkaroon ng parang knowledge about dun sa program, tapos pwede na silang maging parang entrepreneur, gano'n. Pwede na sila mag-business right Yes, then and ma'am. there, no? Pag hindi syempre yung mga workshops ngayon, medyo hindi na rin affordable, di ba? So at least nagkaroon ng Ako Ang Saklay ng isang ganitong klaseng uri ng programa kung saan nakakatulong sila sa communities natin. So besides soap making, candle making at baking, ano pa yung mga future plans natin para sa ating community sa Nueva Ecija, San Antonio? Actually po, nagkaroon pa kami ng medical mission last July. And then, maybe by December, baka magkaroon po ulit ng follow-up dun sa medical mission. Dental, eye care, and then, yun nga, yung, ano pa ba? Plus Madami beauty pong care. ano. Marami. Beauty Nakakatuwang care po. malaman, no? Kasi alam natin, ang teacher, hindi biro yung trabaho ninyo dahil araw-araw kayo nagtuturo to how many students? Let's say 40 to 50 students. From there, bawat klase, inuulit at inuulit natin yung subject. Tapos, may time pa kayo para mas mag-extend at mag-reach out pa dun sa mga hindi natutulungan. So, nakakatuwa na gumagawa tayo ng ways. Pero ito, for those viewers who are interested to help, in their own little way, how can they contribute dito sa Ako Ang Saklay? Paano po? Kunyari gusto nila mag-volunteer or mag-abot ng tulong, how can they reach you? True po. Through Father Arnold po, kaya po mag-approach lang sila any of us. So, very willing naman po yung Ako Ang Saklay na magbigay ng mga trainings. Do you have any websites or sa social media, Facebook page, kung saan pwede nila kayo i-check? Ano po, yung Gmail. sa email ad ni Father Arnold. Okay, siguro mamaya babalikan ko yung mga viewers natin para i-announce yung email address ni Father Arnold Abelardo just in case they want to help Ako Ang Saklay. And siguro they can also Google it kung ano yung Ako Ang Saklay para makapagbigay rin sila ng tulong. Alright, siguro at this point, do you have any message to our viewers Meron before po. we end? Pwede po. Binabati ko po lahat ang mga teachers, Happy Teachers Day, at yung pong mga guro sa San Antonio, at yung aking pong mga guro sa Dr. Jose Lapu Saloga. Sige, pagbutihin nyo ang pagtuturo habang wala kami dyan. Binabati ko yung mga co-teachers ko, yung mga teko dyan na suportado naman kami ngayon dito. Alam naman nila sila nagbabantay ng klase namin. Alright. If you have any help that you can give to our Ako Ang Saklay, pwede pong pumunta lang po kayo dun sa center. Alright. And of course, we'd like to thank Father Arnold Abelardo,
sa pagtalagang punong abala sa lahat ng mga programs and projects ng Ako Ang Saklay para makaabot ng tulong sa ating mga mamamayan. Again, we would like to greet you Happy Teachers Month at Thank you syempre, maraming salamat at sana magsilbi po kayo inspirasyon hindi lamang sa amin kundi sa lahat, pati na rin ng inyong estudyante. Mabuhay po kayo and good luck. Again, thank you so much for joining us this morning. That was Miss Novel Bernardo, Miss Julieta Ortiz, and Mrs. Severina Villas from Dr. Jose Lapu Salonga High School. Thank you.